Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Mga kabayan, sa kabila ng mga umuugong na balita sa mundo ng social media kaugnay sa di umano ay arrest warrant na inilabas ng ICC para dito kay dating Pangulong Duterte, hindi nagpatinag ang mag-ama sa kabila ng kaliwat ka ng problema na hinaharap nila. Sa isang event sa Hong Kong na dinaluhan ng kampo ng mga Duterte, mainit na suporta at sigawan ang sumalubong sa kanila mula sa mga kababayan nating OFW. Sa talumpati ng dating Pangulong Duterte, sinabi niya sa harap ng kanyang mga supporters na ginawa niya ang lahat, hindi para sa sarili niya at kanyang pamilya, kundi dahil sa gusto niyang iligtas ang mga Pilipino sa kapahamakan, partikular sa talamak na problema sa droga at krimen. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Samantala, nagpasalamat naman si BP Sara sa mga OFW sa Hong Kong dahil sa ginawa nito nga pagsuporta sa kanila noong nakaraang halalan. Kasunod nito, nagbiro din si BP Sara na ngayon pa lang ay nagpapasalamat na siya sa mga susuporta sa kanya sa darating na 2028 eleksyon. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Sa kabila nito, humingi naman ng tawad si BP Sara sa publiko dahil sa ginawa niya nga pagkampanya noon kay PBBM. Ayon kay BP Sara ay hindi nagkatotoo ang kanilang kasunduan ni PBBM na pagkakaisa o unity team para ipagpatuloy ang mga nasimulan ng kanyang ama na si FPRRD. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Sa kaugnay na balita, nilinaw mismo ng abogado ng mga biktima ng di umano ay extrajudicial killings o AJK ni dating Pangulong Duterte ang kumakalat na balita kaugnay sa arrest warrant na nilabas ng ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Atty. Cristina Conti na para sa kanya ay dapat huwag muna isa publiko para hindi makatakas ang mga akusado. Dagdag pa ni Atty. Conti na abangan na lang kung anong magiging aksyon dito ng palasyo sa oras na isilbi na ang nasabing arrest warrant. Thank you for being on the show. Sigurado nakarating na po ito sa inyong balita, no, na may arrest warrant na daw na inilabas ng ICC para po sa Pangulong Duterte. Gaano po ito katotoo? Kanina narinig ko yung discussion, tama naman, perfect. Yan ang mga paraan na makakarating dito sa Pilipinas, itong warrant of arrest. At talagang wait and see kung yung ating Philippine government ay mag-i-implement nito. Kung sa akin, medyo mas okay pa sa akin o mas pabor ako na hindi mo na i-announce yung warrant.
Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Kaya yung diwa talaga ang esensya ay dapat confidential or secret. Yung request for or issuance ng warrant at yung execution na lang o yung implementation, dun na lang nagkakaalaman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, totoo kaya na may arrest warrant na ang dating Pangulong Duterte? Ito ay sa kabila ng maraming grupo at individual ang nagsasabing isa lang itong fake news. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Si Vice President Sara Duterte tila muli pong nagpahiwatig din na tatakbo siya sa 2028 elections sa kanya hong naging mensahe doon sa may bahagi ho ng Hong Kong. Humingi rin po siya muli ng tawad sa publiko sa pagkampanya ho niya noon kay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napuno ng pasasalamat ang speech ni Vice President Sara Duterte sa isang event na dinaluhan nito sa Hong Kong. Halos sumalingaw-ngaw ng sigaw ang venue nang magsimulang magpasalamat ang bise sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya ng mga overseas Filipino workers. Anya noong 2022 elections, nagkakutob na siyang mananalo siya sa pagkabise nang makita niya ang resulta ng overseas absentee voting na halos 98% raw ay pabor sa kanya. Kaya naman lubos niyang pinasasalamatan ang mga ito. Kasunod dito nagbiro rin si Duterte na magpapasalamat na rin daw siya sa mga boboto sa kanya sa susunod na presidential election sa taong 2028. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Maliban sa pagpapasalamat, humingi rin ng pasensya ang pangalawang Pangulo kung ikinampanya man raw niya noon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi nito natupad ang kanyang mga pangako sa mga Pilipino. Ayon kay Duterte, akala niya raw gusto ni PBBM ng mas magandang bayan at mas maayos na Pilipinas dahil ang plataporma raw nila noong tumakbo sila ay unity at continuity. Kaya naman ngayon ayaw na raw niyang mag-endorso ng sinumang kandidato pero pinayuhan niya mga botante na huwag nang piliin ang mga kandidato na sikat at pabalik-balik lang sa pagtakbo. Dinadaan sa kanta, sayaw at pagpapatawa ang publiko. Ang kinakailangan lang daw gawin ng mga botante ngayon ay huwag ibenta ang kanilang boto lalo pat nakatago na ito ngayon sa ngalan ng ayuda. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Thank you for being on the show. Sigurado nakarating na po ito sa inyong balita no na may arrest warrant na daw na inilabas ang ICC para po sa Pangulong Duterte. Gaano po ito katotoo? Naku, I can neither confirm nor deny. Very showbiz ng answer. Dahil hindi naman sa amin directed yung warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay i-issue ng ICC. Ang mag-announce niyan if ever would be Karim Khan, yung prosecutor ng International Criminal Court, at ipapadala ito dun sa mga member state ng ICC o kaya yung bansa kung saan natatagpuan yung subject. Kalaunan, maaring ipadala din sa Interpol or ipapadala din sa Interpol dahil may kasunduan ng ICC at Interpol tungkol sa data sharing. Yan ang mga paraan. Kanina narinig ko yung discussion, tama naman, perfect. Yan ang mga paraan na makakarating dito sa Pilipinas, itong warrant of arrest. At talagang wait and see kung yung ating Philippine government ay mag-i-implement nito. Kung sa akin, medyo mas okay pa sa akin o mas pabor ako na hindi mo na i-announce yung warrant. Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Kaya yung diwa talaga ang esensya ay dapat confidential or secret. Yung request for or issuance ng warrant at yung execution na lang o yung implementation, dun na lang nagkakaalaman.
Attorney Cristina, para lang mas malinaw sa atin, itong ganitong klase ng arrest warrant, saan po ba ito idinadaan dapat? Kasi sa mga pahayag, sinasabi, tama daw po ba? Dito ang sinasabi, dapat sa DFA idinadaan ito? Kung miyembro tayo ng ICC, DFA talaga ang ating representative. Doon magtatalaga o dun sa unit na yun, magtatalaga ng upo dun sa Assembly of States Parties. Usually, yan yung ambassador natin sa The Hague. Ayan. Kaya lang, kung ganitong hindi na tayo miyembro, ang mukhang dediretso ito sa Office of the President. At siya ang magbibigay nito on a need-to-know basis dun sa mga tao. At dahil ang warrant of arrest, ang nakalagay naman dyan to all law enforcement officers. Hindi yan directed against the general public. Hindi siya announcement per se. Ang warrant of arrest mismo nakalagay ay to all law enforcement officers. Ang iniisip ko may dalawang departamento na pwedeng sumalo niyan. DOJ dahil nasa kanila ang NBI at DILG dahil nasa kanila ang PNP. Yung NBI, doble pa yung posibleng doble nilang matanggap dahil sila naman yung head unit or lead unit natin, liaison, dito sa International Police Organization or Interpol. Attorney Cristina, no one ngayon in the government is saying na may arrest warrant talaga. Pero nag-i-issue sila ng statement na kung sakali man na may arrest warrant, handa daw po sila na ipatupad ito. Ano pong pananaw ninyo dito sa pahayag na yan ng Malacanang? Ay, kung ano man ang ibibigay nila, tatanggapin namin dahil sila talaga ang pwedeng umaresto. Nag-iisip na nga kami, pwede bang citizen's arrest? Hinanap namin yan, hindi daw pwede talaga. Isipin nyo na lang, ang dami nang nagbo-volunteer na pumunta sa Davao at humuli. Pero, kung ano man, di pulis ang huhuli, yung bukas na offer, sabihin na natin, o yung kabukasan ng isip ng Philippine government, pabor sa amin sa ngayon. Ang kailangan lang talaga, kung anong bulalas, yun din yung aksyon. Ito po bang issue na ito, itong alingaw na ito na hindi pa kumpirmado sa ngayon, bago pa po lumabas sa media, alam nyo na rin po ito, Attorney Cristina? Because I remember, nung kausap po namin kayo before last year ni Sir Ted, here on the show also, you were saying na may naririnig na kayo na anytime may maglalabas ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nandun kami sa rally nung March 8, umaga sa may Liwasang Bonifacio. Dahil International Women's Day. Kasama ko yung mga nanay. Tapos medyo may nagsabi na mukhang may warrant of arrest. Kapit kamay lang kami na sana totoo. Pero lumipas yung araw nang walang official confirmation galing sa ICC. Ngayong araw naman, ang naririnig ko, posibleng magkaroon din ng warrant of arrest dun sa domestic charges. So merong nakasampang reklamo kay Duterte na incitement to sedition. Tapos, di ba, nung December, nautusan din itong DOJ na buuin ang kaso sa crimes against humanity laban kay Duterte. Posible din na merong galawan doon. Kaya abang lang kami, mukhang lahat ng tao, ang tanong, huhulihin na ba kung ano man ang warrant na yan? Ang narinig ko, sinasabi ni former Secretary Harry Roque na yung arrest warrant ay tungkol doon sa inciting to sedition at hindi sa ICC. Ano pong inyong komento ron? Posible talaga yan kasi ngayon talaga nang susulputan yung mga, kumbaga, sumisingaw yung baho. Finally, di mapapaharap na siya sa hustisya. Kaya lang, hindi ko kabisado yung process doon kung nasaan na sila. Pero ang intindi ko, nakaumang na yon at nagkaroon na ng preliminary investigation. At ito namang mga warrant of arrest, as soon as madetermina ng isang korte o kaya ng huwes na there is reasonable basis na talagang itong taong to ay malamang sa malamang ay guilty dahil reasonable certainty of conviction sa domestic courts ang parang threshold. Dito naman sa ICC, basta masabing there is reasonable basis to believe that he or she committed crimes against humanity and that there is possibility for this person, there's possibility of flight. Itong paglabas niya nga, could be an indication. Kaya sa bahagi ng ICC, palagay ko, mape-pressure ito ngayon.
Depende yan sa ICC kung ano na yung napagpasyahan nila. Pero kung ako sa kanila, ang nailatag na namin ay ang pinaka-responsable ay si Rodrigo Duterte. Katuwang niya si Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad nitong tokhang, lalo na dun sa mga patayan sa police operation. Meron ding nagkaroon ng impormasyon o ebidensya na nga, lalo na dun sa Quadcom, lumabas na si Edelberto Leonardo na dating bahagi ng NAPOLCOM ay kasangkapan para dun sa reward system. At dito sa reward system, dito mo na pwedeng ipasok o dito mo mapipin down yung mga killings ng vigilante. Yung mga unknown perpetrators. Kasi may reward eh. Kaya lumalaki yung itsura. May iba pang mga pangalang binigay, pero titingnan natin kung paano yung development nito. Isa pa palang pangalan ay yung kasunod ni Bato de la Rosa na Chief of Police. Matapos niya si Oscar Albayalde. Opo, pero on record, ma'am, sa ICC so far, ang respondents talaga officially ay si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa. Silang dalawa lang. Ang hirap kasi sabihing respondent dahil nandun pa tayo sa punto na inaalam kung sino yung mga may kasalanan. Yung nakaraang process, medyo makuti sila eh. Hinahati nila yung preliminary examination ng nakaraan, were there crimes against humanity committed? Ganon. Yes. The next stage is who are most responsible. Pero syempre, habang inaalam, meron bang nangyaring krimen, may mga pangalang lumutang. At 3 pangalan ang nababanggit kay Duterte, kay Bato, at kay Oscar Albayalde. Pero sabi din ng ICC dun sa portion na yon, sa totoo, sisilipin din namin yan hanggang city level na police. At ako nga, sabi ko, kaiba na pinasok na hiwalay ng segment yung investigasyon kasi meron silang lugar at panahon kung ano ang saklaw. Ang lugar na saklaw ng November 2011 hanggang June, thereabouts, 2016, ay Davao. Kaya kung para sa akin, posibleng mahagip, masaklaw ng investigation si Sara Duterte na naging mayor or vice mayor ng Davao. Lahat dapat masilip dito sa investigation na ito bago mo masabing sa lahat ng mga responsable o may kasalanan, ito ang pinaka. Opo, sige. So, habang wala pa hong konfirmasyon, ano nga po dito sa mga binabanggit niyo pong mga pangalan, kung sila ba, kung sakasakali nga po ay kasama, no? Dito po sa pag-i-issue po ng arrest warrant, pero kung tutunghay lang po natin mismo yung sinasabi po ninyong main character dito na si dating Pangulong Duterte, sa usapin po ng politika, attorney, ano po ang inyong pananaw dito sa pag-aanalisa po ng iba na mukhang kung ikaw ang gobyernong nakaupo ngayon, hindi mo hahayaan na magamit ito sa politika, sa pamamagitan po, magamit ito para makalamang ang mga pambato ng oposisyon, particularly po yung ticket na ini-endorso ngayon ng dating Pangulo. Kasi kung siya ay huhulihin mo sa mga panahong ito at mapapanood ng taong bayan yan at hindi maganda ang pagiging, ang mga pangyayari, baka magkaroon pa ng sentimiento, sabihin na po natin, o simpatya ang nakararami sa dating Pangulo. Kaya it will be prudent for this administration na patapusin muna ang halalan. Aware kami dyan na talagang mapupolitika. Hindi lang yung timing, posibleng yung the mere fact na i-implement yung warrant. Kaya para sa amin, kung tatanggalin mo yung politika, tatanggalin mo yung timing. Tama ba na hulihin si Duterte kapag may warrant of arrest? Tama. Tama ba na simulan na yung impeachment trial? Tama. Kaya kung wala lang talagang politika, dapat gawin ito, hindi lang sa ngalan ng taong bayan, kundi sa ngalan ng hustisya all over the world. Kasi isipin nyo yung krimen na to, crimes against humanity, krimen laban sa sangkatauhan, kahit saan, tinitingnan itong mali. Ang hinihiling lang naman namin at ng korte ay humarap sa trial mismo, kung saan
mas maayos na mapapadalo yung ebidensya, mas maayos na sabihin na nating batuhan ng mga akusasyon. Kasi kung ngayon, pupolitikahin o kaya ipopropaganda lang, talagang mauuwi tayo sa hurt feelings, sa parang, kinikwento nyo, pinagchichismisan nyo ako, lagi nyo sinasabi may warrant of arrest ako, wala naman. Ang importante talaga, merong mangyayari na judicial process para sa amin patungkol dito sa war on drugs.